Hello po sa inyo, kumusta po kayo? Ito na naman po si Master Galen para magbigay sa inyo ng dagdag kaalaman tungkol sa usaping medikal. Ang tatalakayin ko pong ito ay requesto ng isang followers at subscriber ng Master Galen ng YouTube channel saka yung Facebook page po, no? Tatalakayin ko po to kasi dati pinakita niya sa akin na yung result ng ECG niya saka to the echo at doon nga makikita yung kondisyon na nararanasan niya ngayon. At tatalakayin ko na rin to, hindi lang po para sa kanya, para din dun daw sa mga kasama niya sa group chat, sa group page, at para na rin po dun sa ibang mga dumaranas ng ganitong kondisyon. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa heart valve disease, kaya po panoorin mo po. Heart valve disease. Ano nga ba ito? Bago ko po talakayin po yan, nais ko muna kayong bigyan ng konting background tungkol sa ano ba tong valve na to? Ano ba tong mga valve lang to, no? Para habang tinatalakay ko po, may idea kayo kung ano ba tong mga valvula talaga to, kung ano ba tong mga pinagsasabi ko, no? Ang ating pong puso ay may apat na chamber or yung parang apat na kahon, no? Yung po yung right atrium, tapos yung right ventricle, tapos yung left atrium, tapos po yung left ventricle. Ngayon po, meron tayong apat na valvula rin. At ang valvula po yan yung tinatawag na tricuspid valve, tapos po yung pulmonary valve, tapos po yung mitral valve, tapos po yung aortic valve. Yung tricuspid valve po, matatagpuan yan in between ng right atrium tapos ng right ventricle. Tapos yung right ventricle naman po, papunta sa may pulmonary artery, meron na naman pong valvula doon, yung tinatawag pong pulmonary valve, syempre. Tapos yung mitral valve naman po, nasa pagitan naman po yan ng left atrium at ng left ventricle. Tapos po, pagkatapos po ng left ventricle, papunta po sa aorta, yun po yung pinakamalaking tubo na magdidistribute na ng dugo sa ating buong katawan. Meron pa pong valve doon, yung tinatawag na aortic valve. So, ito po mga valvula na to, may mga leaflets po siya na tinatawag o yung cusps. Bawat isa po sa kanila ay merong 3 leaflets. So, ganyan po ang itsura niyan. Ayan, nasa illustration para ma-picture nyo sa isip nyo kung ano ba talaga yung leaflets na sinasabi ko. Ayan, ganyan po yan, no? Lahat po yan may 3 leaflets maliban sa mitral valve. Yung mitral valve po kasi, 2 lang ang leaflets niyan. So, siya lang po ang natatanging valvula na 2 lang ang leaflets. Ano ba ang function nitong leaflets na to? Ayan po yung leaflets, no? Ang function po kasi niyan, ganito po, no? Parang, kunwari, ito yung leaflets, no? So, ito yung leaflets to. Leaflets, kunwari, nasa mitral valve tayo, para 2 lang, kasi 2 lang yung palad ko, eh. So, yung 2 lang yung kamay ko. O, di ganito po, leaflets po. Pagtulak ng dugo, pagpasok ng dugo sa papunta sa isa pang kahon, sa isang chamber na tinatawag, heart chamber, yung dugo papasok po doon, bubukas po yan na leaflets na yan para i-transfer niya naman yung dugo papunta doon sa isang chamber. So, kunwari po, manggagaling po, umpisahan natin, kunwari po, manggagaling po sa may right atrium. So, pag napuno na ng pressure yung right atrium, kailangan ng i-transfer yung dugo. So, itatransfer niya po yung dugo, magpapump yung right atrium, itatransfer niya yung dugo papunta dun sa right ventricle. So, yung right ventricle, sa pagitan nun, may valvula, tapos po, ang gagawin ng valvula, yung leaflets niya po, yung cusp, bubukas, dadaan yung dugo, so, hindi na pwedeng bumalik yung naibuga na doon. Kasi po, ang function lang nito, one way lang po yan. One way lang po ang function ng leaflets at saka yung cusp. So, pag gumanon na po siya, pinasukan ng dugo, pag okay na-transfer na doon, magsasara na yon kasi tataas yung pressure dito sa pagsasalinan. Tataas yung pressure, may tutulak niya, sasarado, wala na pong pag-asang bumalik yon pabalik kasi hindi po yan nagpa-function ng paganon. So, one way lang po ang direction ng valvula. Sa kaso ng may mga valvular disease, ang nangyayari po, bumabalik yung dugo na naisalin na doon sa isang chamber
ang nangyayari po pag naisalin na, hindi po nagsasara yung leaflets na yan, hindi nagsasara na maigi. So may tendency na babalik yung ibang dugo. At yung pag-backflow na po yun, ayun yung tinatawag na regurgitation. So bakit ba nagkakaroon ng mga regurgitation? Minsan po kasi nagkakaroon ng diferensya sa mga balbula. Maaari pong kumikipot na yung daanan ng balbula. So kasi po dapat po magbubukas po yan ng todo pag dumaan yung dugo, no? Kaya lang minsan may mga stenosis na, yung tinatawag na makipot na yung daanan dahil hindi na masyadong bumubuka. So konti lang po ang naitatransfer na dugo papunta doon sa susunod na kahon o yung chamber, no? Ayan po sa illustration yung normal na function ng valvula. Ayan po, ganyan po. So pag bumuka siya, ganyan naman po. So ganyan po. Pero pag may problema na, ayan po, ganyan po ang mga nangyayari. Ayan po. Ayan nyo po, ipopost ko rin po yan dun sa aking Facebook page at dyan din po sa may community para makita nyo talaga na maigi at mabasa nyo. At meron naman po akong video tungkol dyan sa blood circulation na sa puso, papunta sa buong katawan natin. Nandyan po yung link sa baba, sa may description. Maaari nyo pong i-click yan para mapanood nyo rin po. Maikli lang naman po yan, mga 2 minutes lang po yan. Kaya hindi po kayo maiinip. Pinaliwanag ko po dyan yung pagta-travel ng dugo, kung saan dumadaan, anong unang dadaanan, kung paano darating doon sa buong katawan natin para ma-deliver sa mga organs din natin na nangangailangan ng blood supply. So, paggagaling sa kanan, sa right heart, hindi pa po oxygenated yung blood natin dyan. Wala pa pong kargang oxygen yan. Magkakaroon lang yan ng karga ng oxygen pagdating niya na ng lungs. Pag dumaan na siya doon na siya i-oxygenate, tapos yun, transfer na sa buong katawan natin. Ano ba yung mga dahilan para mangyari itong pagkakaroon ng problema sa ating mga valvula? Well, ang mga dahilan po niyan, minsan pagkapanganak natin, may diferensya na agad sa valvula natin kasi po hindi masyadong na-develop yung valve natin. So, tinatawag congenital lang cause, no? At ang kadalasan po niyan na apektado or kakikitaan ng problema ay yung aortic valve natin. Nagiging po yan, nagiging 2 lang yung leaflets niya. Actually, 3 yung leaflets niya. Kaya lang, yung 2 parang nagdidikit na. So, magkadikit na yung 2. So, parang ang bilang niya na lang isa, tapos isa rin, yung ikatlo, isa rin, di ba? Patay ko, naguluhan dun sa sinabi ko, no? Basta, ayan po, ganyan po sa illustration na nangyayari. So, magkadikit na po yung 2 leaflets. So, parang nagiging 2 na lang yung leaflets niya, which is supposedly, dapat 3 po yan. So, pag bata pa, usually wala naman nararamdaman yan at di-discover na lang yan, nagkakaroon ng sintomas sa pagtanda na, no? Yung pag na medyo sa adulthood na. Yung isa namang dahilan po kung may stenosis o may prolapse. So, saan ba ito nakukuha yung mga stenosis na to? Maraming risk factor para ma-develop sa iyo yung ganitong kondisyon. Unang-una, usually most commonly to pag nagkakaedad na tayo. Pag nagkakaedad na po kasi tayo, nagkakaroon na ng mataas na deposito ng calcium sa ating mga tissue. So, naninigas na po yan. Yung naninigas na yung mga leaflets o yung cusp, kaya hindi na po sila nagpa-function ng maganda. Kasi imagine niyo naninigas na siya. So, hindi na siya masyadong elastic. So, kung one way lang ang direction ng mga cusp o ng leaflets, pag ganun, hindi na masyadong bubuka kasi nga matigas na. So, minsan, ang nangyayari lang, gaganon lang ng konti, tapos na. So, stenosis na ang tawag doon kasi makipot na. Tapos po, kung may history ka ng infection, halimbawa po yung tinatawag na endocarditis, no? Yung infection po yan doon sa ating puso, sa loob ng puso. Tapos po, kung nagkaroon ka ng rheumatic heart disease, so maaari ka rin pong magkaroon ng ng problema sa mga valvula ng puso. So, yung mga infection po, no, yung mga tinatawag na Staphylococcus bacteria. Yan po, maaaring umatake po yan doon sa mga valvula ng ating puso para masira po ito. Tapos po, syempre, kung may alta presyon ka, tapos may diabetes ka, tapos mataas ang kolesterol mo, maaari din pong mangyari ito sa iyo.
Tapos naitanong nga pala sa akin nung nag-message sa akin na pinapa-discuss nga to. Actually, hindi lang naman isa yung nagtanong nito siguro marami sila. So, halos pare-parehas lang naman yung tanong nila So, pero may nagtanong na isa na kung yung anxiety ba daw nakakapag-cause din ng ganito. Well, ang sagot po oo, may contributing factors po pag may anxiety ka. Kasi pag may anxiety ka, though hindi ka hypertensive, pag sinabi kasing hypertensive, may mataas kang blood pressure na permanente sa matagalang panahon, no? Ganun po ang hypertensive. So, kaya lang, pag may anxiety ka po, tumataas yung blood pressure mo. Tapos, yung may mga anxiety po, nagkakaroon ng mga palpitation, irregular heart rhythm, no? So, kung palagi pong nandyan yung anxiety mo, paulit-ulit mo po yan manaranasan, at pwede pong ma-develop din na magkaroon ka ng problema din po sa mga valvula. Kung lagi ka pong exposed sa stress environment, syempre, pag stress ang isang tao, tataas ang cortisol. Yung cortisol po, makakapagpataas din yan ng glucose level natin. So, magiging diabetic tayo, pwede tayo maging diabetic. Tapos po, nakakapagpataas din yan ng BP. Tapos po, nakakapagpataas din ng cholesterol. Hayaan nyo po, kung kailan po, i-discuss ko rin po yan, yung tungkol sa cortisol na yan. Medyo excited na rin ako niyan Hindi lang ako bihira lang kasi po ako malugaran para makapagbigay ng sunod-sunod na video Interesting po 'yan kasi siguro kung kailan po tatalakayin ko po na kung paano ba tayo iniingatan ng ating stress hormone. So, ayan po no, 'di ba parang iniingatan tayo, paano tayo inaalagaan ng ating stress hormone? At kung paano ba to nakakasama sa atin. Kung kailan po, i-discuss ko po yan. So, balik po tayo sa puso. So, ano ba mga sintomas na maaaring maramdaman mo nito? So, kung may mga mild cases po na wala naman talaga nararamdamang sintomas at yung iba, may maramdaman mang sintomas, napaka-mild lang at ito po, madali naman tong gamutin. Pero may mga advanced cases, mga malalang kaso na hindi basta-basta makukuha sa gamot. Kasi wala pong gamot, wala pong tinitake na gamot na makakapag-repair ng mga leaflets na yan, ng mga nasira. Wala pong uminom ka ng gamot, oy, na-okay na yung leaflets mo, yung cast sa valvula mo. Hindi po mangyayari yun. Ang nakakapag-ayos lang po niyan, surgery. So, pag mga malalalang kaso, ang ginagawa na po talaga, surgical repair. So, rene-repair po nila yung valve. At kung kaya pang repair, i-repair. Pero pag hindi na po kayang i-repair, ang nangyayari na po valve replacement na po. It's either biological or mechanical. Pag biological, so kumukuha minsan sa ibang tao o kaya sa animals. No? Pag mechanical po, yun ang kadalasan, yung mechanical na ginagawa. No? Papalitan yung valvula natin. Though mataas naman ang success rate ng operasyon na yan, pero syempre may mga may mga komplikasyon pa rin na maaaring mangyari pag inoperahan ka na sa mga valvula mo. Kaya po kayo na may mga kaso na may mga valvular disease, wag po kayo masyado matakot. Minsan lifestyle change lang talaga. Magiging okay din ang lahat. At yung iba sinabi na Master, delikado po ba to? Mamamatay na ba ako? May mga ganun pang tanong magkakaroon po ba ako ng cardiac arrest? Maaari, no? Pero hindi lahat. Kasi madali lang, kagaya ng sabi ko, madali lang gamutin yan. So, pag may mga sintomas ka, gagamutin lang po yung mga sintomas mo. At kung regular na mamomonitor talaga ng doktor mo yung kalagayan mo, kaya dapat po pag require ka ng regular check-up ng doktor mo, kasi di ba syempre pag nagpa-check up ka sa isang cardiologist, may follow-up check-up ka niyan. So pag sinabi niya yung follow-up check-up mo na schedule, kailangan pumunta ka. Hindi yung porke wala ka na, halimbawa, nagpa-check up ka kasi may nararamdaman ka at na-find out na may valvular disease ka. So, re-resetahan ka ngayon doon sa base sa sintomas na nararamdaman mo. At nung kalaunan, wala ka nang nararamdaman, hindi ka na bumalik na yun doon sa doktor mo kasi wala ka nang nararamdaman. Pag sinabi po ng doktor nyo na bumalik kayo sa schedule na to, bumalik po kayo kasi para po namomonitor ng doktor, naaalagaan niya. Kasi kung magkaroon man ng
advanced problem pa doon sa inyong kondisyon, maaagapan, hindi lalala. Kasi po pag lumala po yan, ang mga maaaring mangyari sa inyo, pwede kayo ma-stroke, no? Pwede kayong magkaroon ng cardiomyopathy o yung paghina ng inyong puso. Pwede rin po kayong magkaroon ng mga heart rhythm abnormalities. Tapos po yung heart failure, yan po, yung pulmonary hypertension, lahat-lahat na po. So, mga sintomas na mga maaaring maramdaman, kung may sintomas man kayo mararamdaman, syempre yung heart murmur. So, naririnig yon sa stethoscope. Tapos po yung madali kang mapagod, tapos po yung nahihirapan kang huminga sa isang certain activities. Tapos po yung pag naka-flat ka ng higa, yon, minsan nahihirapan kang huminga. Tapos po yung pamamanas, at po yung pagkahilo, pamumutla, pananakit ng dibdib, tapos yung palpitation, yung irregular na heart rhythm. So, yan po ang mga maaaring yung maranasan. Tapos po yung yung lumalaki po yung nyo, yung tiyan nyo, yung pati nyo, yung tiyan nyo may para may tubig. So, may water retention po. Ayun po, usually nangyayari po yun pag may advanced cases na talaga ng usually sa tricuspid valve problem po yun. Pero kayong may mga tricuspid valve problem dyan, baka matakot na naman kayo na sabi nyo, yung mangyayari pala yun sa akin. Hindi po. Yung mga malalala talagang kaso, yun, maaari po mangyari yun. So, paano ba to dinadiagnose? So, dinadiagnose po to sa pamamagitan ng una, physical examination, papakinggan ng doktor mo yung heart sound mo, kung may murmur bang tinatawag. Kasi pag may murmuring po, usually yon, ibig sabihin, nagba-backflow yung may regurgitation na nangyari, may backflow ng blood papunta doon sa pinanggalingan niya. Tapos po, syempre, ECG, yan po, yung ECG para ma-determine kung may yung irregular heart rhythm mo. Tapos, yung pinaka-usually ginagamit yung to the echo. So, yun po, echocardiogram po. So, tinitingnan po dyan yung kondisyon na nung mga valvula mo. Nakikita po dyan yung struktura na kung kumusta na ba talaga. Tapos yung pinaka mas detalyado, yung syempre yung cardiac MRI, X-ray din po, ginagamit din po yan sa pagdadiagnose kasi sa X-ray po, makikita dyan kung malaki yung puso mo, no? So kung may enlargement of the heart ka. So lahat yan maaaring gamitin na pang-diagnose. Tapos po yung cardiac catheterization, so magi-insert po ng catheter minsan dito sa singit, papunta doon hanggang sa puso. So may mapipicture nila doon kung kumusta na ba talaga yung valve mo hanggang doon yun sa may puso. Sa gamutan po, mga riniresetang gamot dyan, syempre yung mga para hindi mamuo yung dugo mo kasi pwede pong mamuo yan doon yung dugo mo lalo na yung mga bumabalik-balik. So pwede magkaroon ng blood clot. So reresetahan ka po ng doktor nyo ng anticoagulant, mga fibrinolytic, antiplatelet, yan po ang mga ireresetang maaari sa inyo. Tapos kung may mga pamamanas naman kayo, maaari kayong resetahan nila ng mga diuretics, no? So, kaya po pag may problema, huwag pa tsamba-tsamba, hindi yung tatanungin mo lang yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, na alam mo nagkaroon ng ganito, gagayahin mo na lang yung gamot niya, hindi ka na pupunta sa doktor, no? Minsan, oo, mahirap ang buhay, pero baka sa pagtitipid natin lalong mapasama, no? Kaya pumunta po sa tamang pupuntahan, no? Sumangguni po sa isang doktor, lalo na sa isang cardiologist. So regular check-up lang po at changing of lifestyle. So iwasan yung mga bawal, yung mga fatty foods, so yung mga matataas ang cholesterol, no? Yung mga sobrang matatamis, no? Yung sa mga pagkain po, ipopost ko po yan doon sa sa aking Facebook page. Andito naman po yung link sa description ng aking Facebook page. Andiyan na rin po yung Twitter, yung Instagram link. So, bahala na kayo. Ipopost ko po yan doon. Basahin nyo na lang para alam nyo kung ano yung mga magagandang kainin. Siyempre, mga bawal. Tapos, wag lang focus sa diet. Karamihan po kasi sa atin, nakafocus lang talaga sa diet. Eto lang, diet. So, magiging okay sila. Hindi. Isa pang pinaka-importante yung exercise, no? Kaya lang may magtatanong, paano po mag-exercise? Ang dali kong mapagod. So, check upin ka ng doktor nyo at
ibibigyan ka ng mga tamang gawin mo na exercise. Hindi po porke madali ka mapagod, hindi ka nagagalaw. So, mas kailangan po ng puso kasi yung exercise. Kasi parang yung puso po ay parang muscle din yan no? So, ang puso, papalakasin natin. Paano ba napapalakas ang isang muscle? Diba? Siyempre, strengthening exercise. So, kailangan galaw-galaw. Hindi pwede yung yung hila-hilata, kuya-kuya ko. So, galaw-galaw. Pero, careful sa galaw, no? Avoid, strenuous activity. Lalo na kung madali ka mapagod. So, light to moderate aerobic exercise, makakatulong na po. So, tapos, syempre, kung naninigarilyo, stop na rin yung sigarilyo. Umiinom ng alak, stop na rin po yung inom ng alak, no? So, yan lang po ang maikling talakayan natin tungkol dito sa heart valve disease. So, kung may mga hindi pa po ako nasabi, maaari nyo po akong i-message dito sa comment box. Maaari nyo rin po akong directly i-PM sa aking Facebook page or sa Twitter or sa Instagram. So, pasensyahan nyo na lang po kung medyo minsan natatagalan yung pagsagot ko. Kasi syempre, may pinagkakaabalahan din tayong iba. Tapos po, napakarami nyo pong nagme-message, no? Hindi lang nakikita kasi maganda talaga yung direct message kasi maganda yung nagko-comment kayo doon sa sa mga comment box para natututo din yung iba. Kaya lang syempre parang medical records lang din yan no? Mas maganda yung tayong dalawa lang yung nakakaalam, di ba? Saka pag medyo libreng-libre po ako, ang ginagawa ko po, tinatawagan ko po sa maaari po tayo mag-usap sa Messenger. So, kaya po, sana po yung nagtanong na ito sa akin para na rin dun sa mga kagrupo niya na may ganitong problema, lalo na karamihan po sa inyo mild lang naman yung yung regurgitation o yung mga prolapse na valve. So, wag po kayong matakot, no? Nako-correct po 'yan. Doktor saka kayo, number 1 kayo, disiplina lang din sa sarili, no? So, may mga nabubuhay ng matagal, mahaba ang buhay na may mild problem sa valve nila na wala naman nangyari, okay naman, healthy naman. So iwas lang talaga sa mga bawal. So, hanggang dito na lang po, Master Galen po. Kaya kung bago ka pa lang po sa aking channel, pakihit mo na ang subscribe button at ang notification bell para maging updated ka po sa mga video ko pang gagawin. Sana po ma-share nyo rin po to sa iba kasi syempre, di ba, sharing is caring, no? Para pati yung mga mahal nyo sa buhay, kaibigan, ma-educate din tungkol sa kasong ito. Hanggang sa muli po, paalam.